akala ko natagpuan ko na ang lalaking magmamahal sa akin habang buhay. Iniwan ko ang probinsya, tiniis ang hirap ng trabaho sa Batangas at ibinigay ko ang buong tiwala ko sa taong akala ko ay totoo. Pero paano kung isang araw malaman mong hindi lang pala ikaw ang mahal niya at mas lalong huli na ang lahat dahil may dala ka na sa sinapupunan mo? At ito ang aking true confessions. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa YouTube channel ko para sa mas marami pang nakakagulat na kwento. Ako nga pala si Melanie, 22 years old, taga Mindoro. Isa akong simpleng probinsyana na maagang namulat sa hirap ng buhay. Lumaki ako sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Kapag umuulan ng malakas, tumutulo ang bubong namin at madalas kami maglagay ng timba sa iba't ibang sulok ng bahay para saluhin ang tubig. Bata pa lang ako, nakita ko na kung gaano kahirap ang buhay ng mga magulang ko. Ang tatay ko ay namamasada lamang ng tricycle kapag may pasada, habang ang nanay ko naman ay nagtitinda ng gulay sa palengke. May mga araw na sapat ang kita, pero mas madalas ang mga panahong kapos kami. Kaya kahit masakit sa akin, maaga kong tinanggap na hindi habang buhay aasa ako sa kanila. Pangarap kong makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos na trabaho, at maiyahon ang pamilya ko sa kahirapan. Pero habang tumatagal, parang unti-unting lumalayo ang pangarap na iyon. Nang matapos ako ng senior high school, wala na kaming sapat na pera para ipagpatuloy ko pa ang pag-aaral. Masakit man tanggapin, kailangan kong isantabi ang pangarap ko. Sa edad na 22, iniwan ko ang Mindoro para makipagsapalaran sa Batangas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang araw ng pag-alis ko. Mahigpit akong niyakap ng nanay ko habang umiiyak. "Anak, mag-ingat ka doon," nanginginig niyang sabi. Hindi ko napigilang maluha. Kahit matapang akong nagpapakita, sa harap nila, sa loob-loob ko, takot na takot ako. Unang beses kong lalayo sa pamilya ko. Unang beses kong haharap sa mundo ng ako lang. Pagdating ko sa Batangas, doon ako tumira sa maliit na inuupahang kwarto kasama ang 3 pang babae na pareho ring factory worker. Siksikan kami sa maliit na espasyo. Iisang electric fan lang ang gamit namin. At minsan, halos hindi kami makatulog sa sobrang init. Hindi naging madali ang trabaho sa factory. Araw-araw maaga akong gumigising. 4:00 pa lang ng madaling araw, bumabangon na ako para maghanda. 5:00 pa lang, nakapila na kami sa shuttle. Paulit-ulit ang trabaho namin. Minsan 10 oras, minsan umaabot pa ng 12 oras kapag may overtime. Masakit sa likod, masakit sa paa, at halos mangalay ang buong katawan ko sa buong maghapon na pagtayo. Pero tiniis ko. Sa isip ko, bawat pagod ko ay para sa pamilya ko. Hanggang isang araw, habang lunch break namin sa factory, may isang lalaki ang biglang umupo sa tapat ko. Ngumiti siya habang hawak ang tray ng pagkain niya. "Ayos lang bang dito ako?" tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Matangkad siya, moreno, at may simpleng ngiti sa labi. "Ako nga pala si Jonas, 25 years old, factory worker din dito." At hindi ko alam, iyon na pala ang simula ng kwentong babago sa buhay ko. Mula noong araw na nakilala ko si Jonas, unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Sa bawat lunch break, lagi na niya akong hinahanap. Kapag uwian, hinihintay niya ako sa labas ng factory. Minsan, sabay pa kaming sumasakay ng shuttle. At habang nasa biyahe, doon kami nagkukwentuhan tungkol sa buhay namin. Nalaman kong marami rin pala kaming pagkakapareho. Gaya ko, hirap din sila sa buhay.
Maaga rin siyang nagtrabaho para makatulong sa pamilya nila. Kaya siguro, mabilis akong naging komportable sa kanya. Habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman ang pag-aalaga niya. Kapag napapagod ako sa overtime, binibilhan niya ako ng pagkain. Kapag sumasakit ang ulo ko, lagi niyang sinasabi, "Magpahinga ka rin, Melanie. Huwag puro trabaho." At sa unang pagkakataon, simula nang umalis ako ng Mindoro, pakiramdam ko, may tao na ulit akong masasandalan. Hanggang isang gabi, habang pauwi kami, huminto siya sa gilid ng kalsada. Tahimik siyang tumingin sa akin, parang may gustong sabihin, "Melanie, pwede ba kitang ligawan?" Mahina niyang tanong. Hindi ko agad nasagot. Kinabahan ako. Hindi dahil ayaw ko siya, kundi dahil natatakot ako. Takot akong masaktan. Takot akong magkamali. Pero dahil sa lahat ng ipinakita niya, unti-unti kong binuksan ang puso ko. At makalipas ang ilang linggo, sinagot ko siya. Naging masaya ang mga sumunod na buwan. Kahit simpleng relasyon lang, masaya ako. Madalas kaming kumain sa labas. Kapag sahod, minsan, naglalakad lang kami. Pagkatapos ng trabaho. Kapag day off, minsan, sumasama ako sa kanya. Sa totoo lang, seryoso ako sa kanya. Kaya dumating ang panahon na mas lalo akong nagtiwala. Hanggang isang gabi, habang magkasama kami, may nangyari sa amin. Hindi ko iyon ginawa dahil napilitan ako. Ginawa ko iyon dahil mahal ko siya. Dahil nagtitiwala ako sa kanya. Sa isip ko noon, siya na ang taong gusto kong makasama habang buhay. Akala ko pareho kami ng nararamdaman, pero hindi pala. Isang araw habang nasa factory ako, napansin kong may kakaibang tingin sa akin ang isa kong katrabaho. Kapag napapadaan ako, bigla silang tumatahimik. May mga pabulong na tinginan na hindi ko maintindihan. Hanggang sa lunch break, lumapit sa akin ang isa naming kasama. "Melanie, may sasabihin sana ako, pero huwag ka magagalit." Bigla akong kinabahan. "Ano yon?" Napabuntong hininga siya bago nagsalita. "Yung boyfriend mo, si Jonas." Huminto siya sandali. Boyfriend din siya ni Karen, katrabaho natin. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Nanlamig ang buo kong katawan. Dahan-dahan akong napalingon sa kabilang mesa. At doon ko nakita si Karen. Nakatingin siya sa akin. Habang hawak niya ang cellphone at wallpaper niya si Jonas. Pagkatapos ng araw, nalaman kong may iba palang babae si Jonas. Hindi ko na kinaya pang magpanggap na maayos ako. Pakiramdam ko, unti-unting nadurog ang buong pagkatao ko. Lahat ng tiwala, pagmamahal, at pangarap na binuo ko para sa relasyon namin. Parang isang iglap na nawala. Kinabukasan, kinausap ko siya. Hindi ko na hinintay ang paliwanag niya. Hindi ko na rin hinintay na magsinungaling pa siya. Tahimik ko siyang hinarap habang nanginginig ang mga kamay ko. "Jonas, tama na. Ayoko na," umiiyak kong sabi. Nanahimik siya, yumuko lang siya, at halos hindi makatingin sa akin. Sa mga oras na iyon, mas lalo kong naramdaman ang sakit. Dahil minsan, mas masakit ang katahimikan kaysa sa kasinungalingan. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Sinubukan kong maging matatag. Pumasok pa rin ako sa trabaho, kahit halos wala akong tulog sa gabi dahil sa kakaiyak. Pinilit kong magpanggap na okay ako kahit unti-unti akong nauubos. Pero makalipas ang ilang buwan, may napansin akong kakaiba sa katawan ko. Madalas akong nahihilo, madali akong mapagod, at ilang linggo nang hindi dumarating ang buwan ng dalaw ko. Noong una, pilit kong iniiwasan ang pumasok sa isip ko. Pero isang araw, lakas loob akong bumili ng pregnancy test at doon, tuluyan akong gumuho. Ilang buwan na pala akong buntis. Hindi ko alam ang gagawin ko noong mga oras na iyon. Mag-isa ako sa inuupahan naming kwarto. Hawak ko ang resulta habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Takot na takot ako. Hindi dahil sa bata, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat.
Sinubukan kong kausapin si Jonas. Kahit masakit, gusto kong malaman niya ang tungkol sa dinadala ko. Pero mas lalo akong nasaktan sa nalaman ko. Buntis din pala si Karen. At si Karen ang pinili niya. Parang paulit-ulit akong sinaksak sa dibdib noong mga oras na iyon. Pero sa pagkakataong iyon, wala na akong lakas para lumaban pa. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, napilitan akong mag-resign sa trabaho. At umuwi ako sa Mindoro. Pagbalik ko sa probinsya, hindi naging madali ang buhay. Maraming gabi na umiiyak ako habang iniisip ang kinabukasan namin ng anak ko. Maraming araw na hindi ko alam kung saan kukuha ng lakas. Pero nang maisilang ko ang anak ko, nagbago ang lahat. Sa unang hawak ko pa lang sa kanya, pakiramdam ko may dahilan na ulit ako para bumangon. Hindi man marangya ang buhay namin, masaya kami. Lumaki ang anak ko na puno ng pagmamahal, kahit hindi kumpleto. At doon ko na-realize, hindi lahat ng taong mahal mo ay mananatili sa buhay mo. Pero minsan, ang mga taong nanakit sa atin ang nagtutulak para makita natin kung gaano tayo kalakas. Huwag ibigay ang buong mundo mo sa taong hindi pa kayang patunayan ang tunay niyang halaga. Ang tiwala ay mahalaga, pero mas mahalagang huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dahil kahit iwan ka ng iba, kapag pinili mong lumaban, may magandang dahilan pa ring naghihintay sa dulo ng sakit.